Yun mga dre, deliver tayo sa Rue de la Saban. Okay. Ang oras mga dre, 3:41. Kakauwi lang natin galing sa trabaho mga dre, no? Nung alas 3. Kailangan natin mag-Uber uli. So, eto na naman tayo mga dre. tayo na naman na magkasama, di ba? Ganun lang yun eh. Kailangan ko palang mga dre, no, magpa-picture kasi magre-renew ako ng magre-renew ako ng tawag dito ng PR card mga dre, no. Malapit na ma-expire eh. Sa October, expire niya na. Sa March pala, sa March. Online ang pag-a-apply mga dre, no. Kailangan ko magpa-picture. Sabi ni Jocelyn, ba't mag-a-apply ka pa? Ano tawag doon? Sabi niya, mag-a-apply ka naman citizenship pa. Sabi niya gano'n, no. Sabi ko sa kanya, okay. Let's say ma-expire na siya, tapos nag-a-apply ako ng citizenship. Bago ka pa makapag-exam mga dre, 1 taon yata o baka mahigit pa bago ka pa makapag-exam sa citizenship mula sa araw ng application mo. Napakatagal, di ba? Pagkatapos hindi mo pa alam kung kailan yung mga dre, no, yung ano tinatawag nila doon sa pananumpa para maging official Canadian ka na. Yun kung papasa ka mga dre kung hindi ka pumasa, hindi ko alam kung kailan uli yung retake, kung ilang linggo o ilang buwan bago ka mag-retake mga dre, no. At ang application yata para sa citizenship nasa 600. Nung last time mga dre, no, dapat gagawin ko na yan last year 600 nagbayad na ako, inirefund ko lang kasi nga naisip ko parang mabusisi pag kasi wala pa akong 5 taon mga dre, no. May tanong sila doon na kumbaga hahanapin nila yung record mo for the past 5 years. Parang ganun mga dre, no. So mabusisi kung wala ka pang 5 years. May naman, kumbaga pwede ka na mag-apply the moment na naka 3 years ka na rito sa Canada mga dre, no. Allowed ka na mag-apply ng citizenship. 3 years na PR mga dre at hindi ka lumalabas ng Canada. Parang 1,095 days yun mga dre, no. Kaya ngayon iniisip kong paano ba yung pag-a-apply nga niyan. Mag-a-apply muna ako sa magre-renew ako ng PR, tapos tsaka ako na asikasuhin yung citizenship mga dre, no. Yung retake pala mga dre, walang bayad yun, no. Pwede kaya tang mag-retake ng 3 beses pag bumagsak ka. Pag hindi ka pa rin nakapasa, pang-apat mga dre, oral na, i-interviewin ka na. Bopols nito interviewin na nga natin. Isang katutak na traffic na naman mga dre, no, para sa first delivery. Na lang mga dre, no, 13 minutes, 2.7 kilometers. Malapit lang mga dre, no. $14 to 4 kilometers yung deliver natin mga dre, no. Malaki-laki yung payout, kaya kinuha ko na mga dre, no. Pipick upin mo lang di ba? May nagsuggest pala sa akin mga dre, no, may nagsuggest na i-content ko ba. Kumbaga case study na rin mga dre, no. Kasi nga mga dre, iniisip ko kung kikitain ko ba sa pag-u-Uber yung kinikita ko sa trabaho ko sa loob ng 8 oras. So ibig sabihin, kailangan kong mag-Uber ng 8 oras para masagot ko yung tanong ko. Parang ganun mga dre, no. Ngayon, iniisip ko na mga dre kung paanong strategy yung gagawin ko. Kasi ang style ko ngayon sa pag-u-Uber mga dre, okay lang na nakatambay ako kaysa kumuha ako nung mga order na $5 tapos 1.5 kilometers, yung mga ganun mga dre. Kumbaga iniisip ko kung kukunin ko na yon, di ba? O kaya kung okay lang bang kumuha ng malayo, basta ang daanan mo is highway kasi nga mas mabilis mga dre, no. Let's say $20 for 15 kilometers. Sulit bang kunin yun? Yung mga ganun mga dre, gusto ko rin malaman no. Kaya sabi ko nga, pag hindi busy, gagawin ko yan mga dre, no, para rin malaman ko kung kung may pambili bang bigas talaga sa Uber mga dre, no. Salamat sa sa nagbigay sa akin ng idea mga dre, no. Mamaya ilalagay ko na lang dito yung comment niya mga dre, no. Yan para mabasa nyo rin. Hindi ko naisip yun.
Buti na lang nandiyan kayo para mag-comment mga dre, no? Yung ano pala mga dre, yung isang trabaho ko, yung isang part-time, kay Lee, may ano kami mga dre, no? Kumbaga may inaantabayanan kami. Kumbaga ano to eh, yung kay Lee mga dre, ano pa eh, work in progress yun mga dre, no? Sa ngayon, turn left on Rue de la Sabane. nasa waiting game kami mga dre, no? May inaantay na lang kaming kontrata para kung sakali man magdire-diretso na yung trabaho na yung kay Lee mga dre, no? Yung part-time na yung kay Lee. Pag nangyari yun, hindi na ako mag-u-Uber mga dre. Ang part-time ko na sa office na, parang ganun. Kaya yun, malalaman mga dre, no? Malalaman sa susunod ng mga araw kung paano gagawin. Amoy chicken na tong loob ng sasakyan. Bihira sa bagay, okay lang amoy chicken kaysa amoy paa mga dre, no? Yes, amoy paa. Nahihirapan ako hanapin ngayon yung apartment mga dre. Nandito sa looban 32. Nandito yung sasakyan natin, no? Kasi may ano eh, may daanan sila sa gitna eh. 32. Sana makita agad natin bago dumating yung nakapark dun sa may pinagpaparkingan ko. Okay, dito nga. Bihira, yung pinaliko pa ako. Si Raulo talaga to si ano. Lagi na lang ako nililigaw ni ano. Paano ba to? Lagi ako nililigaw ni Uber. Kasi mga dre, nandun ako, pinapasok niya ako, tapos pinadaan niya ako sa gitnang kalsada. Pwede naman akong dumire-diretso rito kasi nga doon ako galing. Pasaway, papalitan ko na to si ano, si Uber. Mahangin mga dre, ewan ko marinig niyo ako na maayos, no? Dito niya pa ako pinadaan, loko eh. Yung mga ganyang order mga dre, yung pag-iisipan mo, $4, 1.3 kilometers. Hindi sulit mga dre, no? Hindi sulit yung mga ganyang ano, mga ganyang order. By the way mga dre, hindi ko alam kung narinig nyo na tong ano mga dre, no? Kung napanood nyo sa balita, etong bagong inilabas na guidelines ng Bureau of Immigration dyan sa Pilipinas para sa mga Pilipino na babiyahe bilang tourist papunta sa ibang bansa mga dre, no? Magpapatupad ng bagong guidelines para sa screening sa mga Pilipinong mag-abroad simula Setyembre. Kabilang sa mga posibleng hanapin ang ilang mahalagang dokumento, kahit yan mismong pag-uusisang yan ang inirereklamo sa ilang viral video. At kumbaga parang nakakagalit mga dre, no? Nakakainis, nakaka-disappoint. Lahat na mga dre, no? Lahat ng klaseng hindi magandang salita may isip mo kung napanood mo na yung balita na yung mga dre, no? Sa mga hindi pa po nakakapanood, kumbaga panoorin nyo po, no? Kasi hindi ko masyadong ano mga dre, no? Hindi ko ba masyadong kabisado. Pero mga dre, basically ano yun eh, parang hindi na guidelines yun mga dre, no? Sana ginawa na lang nilang ano, kumbaga requirements yun bago ka makalabas ng Pilipinas. Kumbaga dapat lakarin mo muna yun. Let's say gawin nating ano na lang, exit clearance or exit visa sa Pilipinas mga dre, no? Kasi parang gano'n na siya lumalabas mga dre, no? Kasi kahit na-issuehan ka na o kahit na-issuehan na yung tao ng visa, ng visit visa papunta sa ibang bansa, tapos yung kumbaga yung lakad nila o yung biyahe nila papuntang ibang bansa ay sponsored ng ibang tao mga dre, no? Ng kamag-anak nila o ng mga boyfriend at girlfriend nila, kahit pa nga asawa mga dre, no? Kumbaga ano eh, hindi ka sigurado na makakaalis ka kung hindi sila masasatisfied sa dokumento na ipapakita mo. Ilang ulit nang nag-viral ang mga reklamo ng mga biyaherong kung hindi na offload o hindi pinasakay ay na-miss naman ang flight dahil sa dami ng tanong sa immigration bago umalis ng Pilipinas.
Kaya sa kampanya ng gobyerno para raw malabanan ng human trafficking at illegal recruitment, formal nang inilatag ang mga bagong guidelines para sa departure screening ng mga Pilipinong babiyahe abroad. Pero kung inakala nyo magluluwag, tila lalo pang naghigpit sa mga panuntunan sa mga dokumentong kailangang ipakita, lalo na kung sponsored o sagot ng iba ang gastusin sa biyahe. Kaya mas maganda siguro na gawin na lang nilang yung mga dre, no, yung exit visa. Tawagin na lang nilang exit visa. Kailangan mong kumuha ng exit visa or exit clearance sa Pilipinas bago ka pa bumili ng ticket, mga dre, no. Kasi nga kung bibili ka ng ticket dahil nga may visa ka na, akala mo makakaalis ka na ng Pilipinas, tapos i-hold ka pala nila dahil hindi sila satisfied doon sa requirements na i-provide mo, sayang yung mo, mga dre, no, sayang yung pinambili mo ng ticket. So, ano bang nangyari? Bakit ganun, mga dre, no? Kasi basically ganito, mga dre, no? Bukod sa basic travel documents, maaaring hingan ng ibang patunay o dokumento ng relasyon, pati na kapasidad ng sponsor na pondohan ng biyahe. Kung magkaanak sa first degree, tulad ng anak, kapatid at mga magulang, kailangan ng magpakita ng original PSA-issued birth certificate o marriage certificate, kopya ng work visa o work permit o residence permit ng sponsor at OFW documents kung OFW ang sponsor. Let's say sa Airmat, mga dre, no? Doon tayo sa first degree, mga dre, no? Sa Airmat, gusto ko siyang papuntahin dito sa Canada bilang tourist, mga dre, no? So ang gagamitin niya is visit visa, mga dre, no? Ako yung mag-i-sponsor sa kanya, ako yung gagastos para sa biyahe niya. Ngayon, let's say na-issue na siya ng visa ng Canada, mga dre, no? Ngayon, bago siya makaalis sa Pilipinas, mga dre, kailangan niya uling patunayan na kumbaga kami ay mag-ina sa pamamagitan ng pagpapakita nung birth certificate namin dalawa, mga dre, no? Maliban pa ron, gusto ring malaman nung immigration sa atin, kumbaga gusto nilang makita yung katunayan ng status ko rito, mga dre, no? Kung ako man ay permanent resident o OFW o citizen. Gusto nilang malaman yan. At bukod pa ron, mga dre, gusto rin nilang makita na kung may kakayanan ba ako para suportahan yung biyahe ng nanay ko. Kasi nga ako yung nag-sponsor sa nanay ko, mga dre, no? So ibig sabihin, gusto na rin nilang makita yung bank account ko, mga dre. Basically, ayun lang naman yung ayun lang naman yung paraan para mapatunayan mong kaya mong suportahan yung sino man na i-sponsoran mo, yung ipakita sa kanila yung bank account mo. At gusto na pong malaman ng ng gobyerno ng Pilipinas. First degree pa lang yun, mga dre, yung malalayong kamag-anak. Kung mas malayo sa immediate family ang nag-imbita tulad ng tiyahin, pinsan, hipag, biyenan at iba pa, bukod sa mga patunay ng pagkakamag-anak tulad ng mga original PSA certificates, kinakailangan ng notarized original affidavit of support and guarantee na ninotaryo o inauthenticate ng Embahada ng Pilipinas, konsulado o honorary consulate depende sa bansa. Kailangan rin ng legal na kasulatan mula sa sponsor na nagpapatotoo na ang biyahe ay para lamang sa tourism purposes at babalik sa Pilipinas ang sponsoran. Kasama sa kasulatan na ang kabiguan na masunod ito ay maaari makaapekto sa mga biyahe ng pasahero sa hinaharap, pati na ang kapasidad ng nag-sponsor na magkumbida. Basically, mga dre, sinasabi ng Pilipinas na hindi siya pwedeng maghanap ng trabaho sa ibang bansa kung ang purpose ng pag-alis niya sa Pilipinas ay tourist lang o visit visa lang, mga dre, no? Let's say pinapayagan naman sa Canada yan, mga dre, di ba? Naglabas sila ng panibagong batas diyan na kung saan yung mga naka-visit visa ay pwedeng maghanap ng trabaho dito, mga dre, no? Ngayon, ang sinasabi naman ni Pilipinas, hindi mo pwedeng gawin yon kasi nga tourist ka lang sa Canada, di ba? Pilipinas na mismo yung umahad lang, mga dre, para sa paghanap nyo ng ikaluluwag ng buhay nyo, di ba? Parang ganon, mga dre, no? Yan yung una kong naisip doon sa sinabi nila na yung undertaking, mga dre. Anong kalokohan yun, di ba? Bakit may ganun pa na parang may consequence pag naghanap ka ng trabaho sa ibang bansa, di ba? Na wala akong salitang maisip, mga dre, no? Pero isang malaking kabaliwan, di ba? Parang alam mo yun, parang hindi pa sila sapat na hindi sapat sa kanila na nahihirapan ka sa Pilipinas, mga dre. Kumbaga, pipigilan kanila na makahanap ka ng paraan na
makahanap ng trabaho sa sarili mong paraan o sa tulong ng kamag-anak mo na kailangan pang may consequence yung gagawin mong paghahanap ng trabaho, parang gumawa ka ng krimen, parang ganun. Ewan, naisip ng mga nakaupo dyan sa gobyerno, mga dre, di ba? Pagkatapos, yung mga may syota, mga dre, iba rin yung rules nila, may karagdagang dokumento pa, mga dre, ha? Pero paano halimbawa yung mga inimbitahan naman ng kasintahang banyaga? May karagdagang requirement daw para dyan. They may show proof po of their relationship. That could be photos, that could be any document po. Tinitingnan din po who the sponsor is. Hindi lang po yung relationship nila, but who the sponsor is upang malaman if this is a legal person and kung nag-sponsor na ba siya ng ibang tao before, yung address, contact information nung sponsor na yon for the Philippine government to be able to siguro locate should there need to be should issues arise. Kasi kailangan na rin nilang kunin yung address o pagkakakilanlan ng mga magi-sponsor sa inyo, mga boyfriend nyo, mga dre, no? Mga ma'am, no? Tapos kumbaga titingnan nila yung previous records ng taong nag-sponsor sa inyo, kung totoo bang tao siya, kung may in-sponsoran siya in the past, 'di ba? Na ewan ko baka sakaling maka-apekto sa pag-sponsor sa inyo, 'di ba? What if yung tao na yun may in-sponsoran na 2 years ago, 'di ba? Tapos mag-pop up na naman yung pangalan niya, in-sponsoran kanya, girlfriend niya rin dati yung in-sponsoran niya, 'di ba? Kung paano kung hindi na umuwi ng Pilipinas yun, nag-TNT rito, 'di ba? Di pati ikaw na malinis sana yung pagpunta mo rito, maapektuhan, 'di ba? Parang kumuha ka na ng visa sa bansang pupuntahan mo. Pagdating sa Pilipinas, hindi pa sapat 'yun, 'di ba? I-screenin pa uli nila 'yun. I mean, yung hinihingi nila mga dre na requirements. Let's say doon nga sa nanay ko mga dre, no. Kung papa-applyin ko yung nanay ko. Kumbaga dito, dahil nga sinabi ko sa gobyerno ng Canada na yung pagpunta ng nanay ko rito ay sagot ko, ako yung sagot sa expenses niya lahat-lahat. So, ang gagawin ni Canada, kailangan kong ipakita yung bank account ko mga dre, no? Isa yon sa mga requirements para mabigyan ng visa si nanay. Ngayon, pinakita ko na dito, na-issue na ng visa. Yung Pilipinas hindi sapat sa kanila, 'di ba? Kumbaga nagduda sila sa pag-i-issue ng visa ng Canada. Na, 'di ba? Baka napeke, baka may nabayaran siguro sa immigration ng Canada. Kaya kailangan i-double check natin. Naisip ko lang naman yan mga dre, no? Kasi nga nakakagigil, 'di ba? Yung ginawa nila na yan. Dapat gawin na lang nilang prerequisite mga dre, no? Kumbaga requirements bago ka makalabas ng Pilipinas. Nang sa ganun, hanggat wala kang requirements na yan, hindi ka muna bibili ng ticket. Hindi ka na nangangamba na pupunta ka sa airport na baka hindi ako mapasakay, 'di ba? Yung ganun mga dre. Pambihira. Exit visa para sa mga Pilipino na gustong bumisita sa ibang bansa. 30 items mga dre. Ang dami. Pero $30 kasi mga dre, no? Kaya kinuha ko na tapos 3 kilometers lang, 3.8 kilometers. Kaya tsinaga ko na mga dre, no? Kahit marami yung items. Hopefully matapos ko in under an hour. 4:45 mga dre. Tingnan natin kung anong oras ako matatapos sa 30 items. Pasubo yata ako dito mga dre, ha. Bigatin yung mga grocery ko, eh. Sulit yung $30, di ba? Ano ba yung nahanap ko? Yung 24 peraso. Anong oras na? 5:30. 45 minutes lahat yan mga dre, no? Ang dami. Tsaka medyo mabigat to mga dre, no? Inaantay ko na lang yung isa kasi wala yung original na gusto niya, chicken wings, eh. Wala na, kaya ito yung sinuggest ko. Pero baka i-refund niya yan. Anyway, let's see mga dre, no? Malapit lang deliver na ito mga dre. Mga ano lang, 3 kilometers. minutes mga dre, 3 kilometers. Napakadami. Anong oras na? 5:50 na mga dre, ha. Ngayon lang ako natapos magbayad. On Rue Victoria. Iniisip ko mga dre, kumbaga may ano to, eh. May hidden tip to mga dre, no. Kumbaga madadagdagan to, eh. $30 siya mga dre, no. Kahit hindi madagdagan, okay na rin yung $30 kahit papaano.
Kumbaga, nag-grocery ka lang naman, di ba? Nagdampot-dampot ka lang naman doon. Malapit lang naman yung deliver. So, kung hindi madagdagan, panalo na mga Dre, no? Okay na rin. Kung madadagdagan, mas maganda mga Dre, no? Kasi nga, mas panalo. Mas malaki yung kita. 550, kailangan makauwi mga Dre bago mag alas 7. Kasi magpiprito pa ako. Turn right on the boulevard. Magluluto pa ako mga Dre, no? Ng ulam. Ayan yung grocery natin mga Dre, no? Tapos doon natin dadalhin sa 11th floor mga Dre, no? Nandito tayo sa Côte Saint Luc. Ang bigat. Hiningal ako. Okay, let's carry on. Ayoko na mga Dre, uwi na ako. Pwede na yan. Okay. Wait, we don't have to stop for days, and if you run late, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes.